Inaasahang dadagsari ng mga uwi sa mga probinsya sa mga expressway sa bansa. Kaugnay niyan, makakapanayam natin ang tagapagsalita ng Toll Regulatory Board na si Julius Corpus. Magandang umaga, Julius. Ma'am Susan, isang magandang umaga po sa lahat ng ating mga taga-panood at taga-pakinig sa inyong programa sa unang hirit. Isang magandang umaga po sa lahat. Yes, Julius, gaano kalaki yung volume ng mga sasakyang inaasahan nyo sa mga expressway ngayong araw ng Biyernes? Ngayong araw ng Biyernes po hanggang bukas, Ma'am Susan, ito po kasi ang huling weekend bago sa Kapaskuhan, ay inaasahan po natin na madadagdagan tayong between 10 to 15% and may even reach 20% kung sakasakali po talagang nagsabay-sabay, Ma'am Susan. Kaya lubos po nating pinaghahandaan nito together with the toll operators na mamayang tanghali hanggang bukas po ay maaaring magbigat ang daloy ng trapiko dito sa ating mga expressway. Julius, ngayon ba masasabi natin kung anong oras? Halimbawa, mamaya bang gabi yan o hapon? At kung bukas naman, ganung oras din sa tanghali hanggang hapon? Ma'am Susan, ang inaasahan po natin, magsisimula ng maglalakbay ang ating mga kababayan after lunch today. At yan po iaabot ng hanggang gabi. At maaari pong medyo maiibsan naman yan sa madaling araw after 12 o'clock. At magsisimula po yan ng madaling araw na naman ng Sabado hanggang the whole day of Saturday. Pinaghahandaan po namin na posibleng magbigat ang daloy ng trapiko. Kaya Ma'am Susan, bigyan niyo po ako ng konting pagkakataon paalalahanin sana ang ating mga motorista. Unang-una, i-check niyo po ang kondisyon ng inyong mga sasakyan na ito ay roadworthy. At ang mga magmamaneho naman po, i-check niya naman kung maayos po ang inyong pangangatawan at kaisipan. At kung meron po kayong RFID, kung pwede po, sapat po ang load na nasa inyong RFID. At kung wala pa naman, pwede pa naman kung magpakabit ng RFID nang sa ganoon, mas mabilis po ang transaksyon natin sa ating mga toll plaza. Julius, speaking of RFID, ano yung meron na ba kayong mga contingency plan kapag pumalya yung mga cashless toll plaza natin? Tama po, Ma'am Susan. Yan po yung ating pinaghahandaan with the toll operators. Naka-deploy po ang mga toll assist personnel. Kung may panaka-nakang mga problemang mararanasan yung ating mga RFID holders, sapagkat mas mabilis po generally kung nasa RFID lane kayo. It takes only 4 to 6 seconds for you to pass through sa RFID lane. Whereas kung nasa cash po kayo, abutin kayong 20 to 25 seconds. Kaya yan po, kung meron mga panaka-naka na lamang po yan at mapapansin ninyo na mas mabilis ang transaksyon kung naka-RFID po. Nako, kasi pagka nagkakaroon tayo ng problema sa mga RFID, nakakadagdag pa yan sa lalong pagbigat ng daloy ng trapiko. And sabi mo nga, expected na ngayon yung bubuhos yung mga motorista natin na mauuwi sa mga probinsya, mas dapat talaga may mga contingency plan in case magkakaroon ng problema sa mga cashless toll plaza. Anyway, maraming salamat, TRB spokesperson Julius Corpus. Magandang umaga at Merry Christmas sa iyo, Julius. Maraming salamat po, Ma'am Susan, at sa lahat po ng ating mga kababayan. Hayaan niyo pong mabati ko kayo at kasamahan natin sa GMA and DZBB. Isang maligayang Pasko at isang masaganang bagong taon po sa lahat. Salamat po. Salamat. Mauna ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.